Tatlong mangingisdang lalaki ang nakatayo, tahimik at nakatulala, sa gilid ng bakuran sa likod ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa Barangay Maligaya. Hindi pa ganap na nawawala ang ulap ng umaga, ngunit ang hangin ay puno na ng masangsang at matamis na amoy. Para bang may nabubulok sa ilalim mismo ng lupa. Ang lupa sa taniman ng sampagita ay tila masyadong malambot, masyadong basa. Para bang kakagapas lang ito sa gitna ng kadiliman ng gabi. Sa bawat paghampas ng asarol, isang tunog ng blok. Blok ang maririnig. At pagkatapos, ang bulok na amoy na iyon ay sumisingaw ng malakas na nagpapamasa sa kanilang dibdib. At biglang, ang gilid ng isang kupas at lumang kumot ay lumabas mula sa loob ng lupa. Sa veranda ng bahay, si Aling Paz, ang babaeng kilala na pinakatahimik at pinakamasunurin sa buong barangay, ay agad na lumuhod. Walang sigaw, walang humihikbi na iyak na puno ng takot. Huwag! Huwag niyo nang buksan yan. Walang sinuman ang humihinga. Dahil alam nila na sa ilalim ng maliit na taniman ng bulaklak, ay may nakatagong isang bagay na mas madilim pa kaysa sa gabi. Isang bagay na iyayanig sa buong Barangay Maligaya. Magsimula tayo sa isang sandali ng pagdarasal. Sana ang ating mga puso ay maging mapayapa at ang ating buhay ay mapuno ng pagpapala. Barangay Maligaya at ang mga nakatagong hiwaga. Sa Barangay Maligaya, isang maliit na pamayanan na nakatago sa pagitan ng mga palayan at niyugan sa paanan ng bundok Tagaytay. Nakatira ang isang pamilya na tila ordinaryo lang sa panlabas. Ang kalsada doon ay gawa pa rin sa pulang lupa, at tuwing umaga, ang huni ng tandang ay maririnig mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng barangay. Ang mga tao roon ay namumuhay ng simple, pinanghahawakan ang tradisyonal na paraan ng pamumuhay, nagtatrabaho mula sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, at nagpapahinga sa silya de bakal habang humihigop ng kapeng barako. Sa isang sulok ng barangay, nakatayo ang isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na mailumang atapang yero. Hindi ito malaki, hindi marangya, ngunit ang likod bahay nito ay malawak, puno ng mga gulay, halaman ng sili, at ilang manok na malayang naglilibot. Ang bahay na iyon ay ang tirahan ng maliit na pamilya ni Mang Benji de la Cruz, Aling Paz, at ang kanilang nag-iisang anak, si Lina. Sa araw, ang bahay ay tila tahimik. Si Aling Paz ay nagtatrabaho sa likod bahay, nag-aalis ng damo, nagwawalis ng sahig, o nagluluto ng tinolang manok para sa tanghalian. Si Lina ay karaniwang nakaupo sa veranda, naglalaro ng manikang basahan na ilang beses ng tinahi, ngunit paborito pa rin niya. Kahit sino pa ang makakita sa tanawing iyon ay iisipin na ang pamilyang ito ay namumuhay ng masaya at payapa. Ngunit iyon ay panlabas lamang, isang manipis at marupok na maskara. Dahil ang sinumang nanirahan ng matagal sa Maligaya ay tiyak na nakarinig ng mga sigaw, mura, at tunog ng mga basag na bagay mula sa bahay na iyon, lalo na kapag lumulubog na ang araw. Kapag ang mga yabag ni Mang Benji ay umalinggaw mula sa malayo, pauwi mula sa trabaho na madalas ay nauwi lang sa tindahan na malapit sa tulay. Si Mang Benji de la Cruz ay kilala bilang isang lalaking mahusay magkumpuni ng bahay, tumatanggap ng maliliit na proyekto tulad ng paggawa ng bakod, pagpapalit ng yero, o pag-aayos ng balon. Kapag matino siya ay palakaibigan, mahilig makipagkwentuhan, at madaling makisama. Ngunit alam din ng lahat na once alcohol touches his lips, nag-iba ang kanyang ugali, nagiging magagalitin, bastos, at lalo na sa kanyang asawa, si Aling Paz. Siya ay parang may natatagong bagang apoy na naghihintay na sindihan ng kaunting problema. Tuwing umuuwi si Mang Benji na lasing, alam ng maliit na barangay ang mangyayari. Ang ilaw ng bahay ay sisikat ng mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Ang mga manok sa likod ay mag-aalala at hahuni ng balisa, at ang tinig ni Aling Paz ay hindi kailanman maririnig. Ang babaeng iyon ay kilalang tahimik. Masyadong tahimik na marami sa mga residente ang naaawa, ngunit nalilito rin. Dahil bihirang magreklamo si Aling Paz, bihirang humingi ng tulong, bihirang magsumbong tungkol sa anuman. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa bahay, kusina, bakuran at silina. Hindi siya kailanman lumayo sa barangay, hindi siya kailanman umupo ng matagal upang makipagsismisan tulad ng ibang mga ginang, hindi siya kailanman sumasagot sa mga sigaw ng kanyang asawa. Hindi siya kailanman nag-angat ng mukha kapag siya ay sinisigawan ni Mang Benji. Tinatanggap ni Aling Paz ang lahat ng may nakakatakot na katahimikan. Para bang sanay na siyang mabuhay sa ilalim ng anino ng takot.
Si Lina, ang kanilang anak na babae, ay madalas makitang nakatingin sa kanyang ina ng may balisang mga mata. Ang bata ay mas maraming alam kaysa sa iniisip ng mga matatanda. Minsan, habang naghihiwa si Aling Paz ng gulay, nagtanong si Lina sa isang mahinang tinig, "Nay, kung galit si tatay, bakit hindi ka nalang umalis?" Ang tanong na iyon ay nagpapatigil sa kamay ni Aling Paz sa loob ng isang sandali. Ngunit pumiti lamang siya ng bahagya, hinaplos ang ulo ng kanyang anak, at sumagot, "Nandito ang bahay natin, anak. Nandito ka. Kailangan kong manatili rito." Ang sagot na iyon ay simple ngunit masakit na nagpapakita kung paano si Aling Paz ay nakulong hindi lamang ng kasal, kundi ng kanyang sariling pakiramdam ng responsibilidad at takot. Ang kanilang pinakamalapit na kapitbahay, si Katemyong, isang matandang lalaki na madalas umupo sa veranda ng kanyang bahay hanggang sa gabi, ay ilang beses nang nasaksihan ang mga bagay na nagpapabalisa sa kanya. Minsan, isang gabi ng full moon, nakarinig siya ng malakas na tunog ng basag na salamin mula sa bahay ni Mang Benji. At pagkatapos, ang mahinang iyak ni Aling Paz. Gustong lumapit ni Katemyong, gustong kumatok, ngunit ang kanyang mga yabag ay laging humihinto. Sa kanyang isip ay umiikot ang pag-iisip, ito ay usapin ng pamilya ng iba. Hindi ako dapat makialam. At sa ganito, lumipas ang gabi-gabi habang si Aling Paz ay nagdadala ng lahat ng sugat sa katahimikan, walang sinuman ang talagang tumutulong. Ilang beses nang nakita ni Katemyong si Lina na nagtatago sa likod ng kulungan ng manok, yakap-yakap ng mahigpit ang kanyang manika. Ang kanyang mukha ay basa ng luha. Nang tanungin niya, mabilis lang umiling ang bata. Para bang takot siyang magbunyag ng isang bagay na maaaring magpalala sa sitwasyon. Ang nakakatakot na gabi at ang mga pahiwatig. Si Mang Benji ay lalo pang naging mahirap kontrolin sa paglipas ng mga araw. Maliban sa paglalasing, nagsimula na siyang masangkot sa maliliit na sugalan sa perya sa gabi. Sabi ng mga tao, may utang siya sa isang lalaki na nagngangalang Boss Romy, na madalas magdaos ng mga lihim na laro ng baraha sa gilid ng palengke. Balita sa hangin na malaki ang talo ni Mang Benji, at nagmakaawa siya para sa palugit habang nangangako na babayaran niya ito pagkatapos niyang makakuha ng bagong proyekto. Gayunpaman, ang proyekto ay hindi kailanman dumating, at ang panggigipit mula kay Boss Romy ay lalong lumaki sa paglipas ng mga araw. Ang maliit na barangay ay dahan-dahang nagsimulang magbulungan sa likod ng kanilang mga likod. May nagsasabi na malaki ang utang ni Mang Benji. May nagsasabi na siya ay tinakot minsan. May nagsasabi rin na si Aling Paz ay madalas makita na may mga pasa ngunit tinatakpan niya ng mahabang manggas. Ngunit walang naglakas loob na kumilos. Ang lahat ay nagbubulungan lang. Hanggang sa isang araw, bago pumasok ang barangay sa tag-araw, naganap ang isang kakaibang gabi. Ang hangin ay tahimik at ang huni ng tandang ay biglang magulo, para bang may hindi pangkaraniwan. Ang bahay ni Benji ay nanatiling madilim. Walang ingay mula sa loob. Maging si Katemyong, na karaniwang nakakarinig ng kaunting gulo, ay walang narinig anuman noong gabing iyon. Tanging katahimikan, isang kakaibang katahimikan. Kinabukasan, lumabas si Aling Paz sa bakuran gaya ng dati. Nagdala ng maliit na timba, nagdilig ng mga halaman ng sili, nagpakain ng mga manok, at tinawag si Lina para mag-almusal. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, mas maputla kaysa sa karaniwan. Ngunit walang anumang kapansin-pansing kakaiba. Nang may nagtanong kung umuwi ba si Mang Benji kagabi, sumagot lamang si Aling Paz, umalis siya. Siguro matagal. Ang sagot na iyon ay nagpasindi ng dose-dose ng mga hinala sa isip ng mga residente. Saan nagpunta? Sino ang kasama? Sa anong sitwasyon? Gayunpaman, isinara ni Aling Paz ang lahat ng pinto ng katanungan at bumalik sa pagtatrabaho sa kanyang bakuran. Walang nakakaalam na ang umaga na iyon ay ang unang araw na may nagbago. Isang bagay na mas madilim kaysa sa hinala ng sinuman. Ilang araw pagkatapos ng kakaibang umaga na iyon, dahan-dahang nagbago ang kapaligiran sa Barangay Maligaya. Hindi nagpakita si Mang Benji, walang bakas, walang balita. Karaniwan, kung umalis siya ng lasing sa loob ng ilang araw, nakikita pa rin siya ng mga residente na gumagala sa tindahan o natutulog sa bamboo bed malapit sa palengke. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang nawawala siya, tahimik na parang nilamon ng lupa.
Si Kuya Ador, ang nakababatang kapatid ni Mang Benji, ay nagsimulang mag-alala. Siya ay isang driver ng truck na nagdadala ng mga kalakal. Madalas wala, ngunit laging naglalaan ng oras upang bisitahin ang kanyang kuya bawat ilang araw. Hindi masyadong malapit ang kanilang relasyon. Gayunpaman, alam ni Kuya Ador ang isang bagay. Hindi kailanman umalis si Mang Benji nang higit sa ilang araw nang hindi humihingi ng pera o nang hindi nagdudulot ng bagong gulo. Nang subukan niyang tumawag, ang numero ni Mang Benji ay patay ng tuluyan, hindi lang busy, kundi patay na parang tinanggalan ng baterya. Pumunta siya sa bahay ni Aling Paz upang tiyakin ang sitwasyon. Ngunit ang nakita niya ay lalong nagpadama sa kanya ng kawalang katiyakan. Sinalubong siya ni Aling Paz nang may maputlang mukha at mahinang tinig. Umalis si Benji. Nagalit na naman tapos umalis na lang. Tinitigan ni Kuya Ador ang mga mata ng kanyang hipag. May isang bagay doon, hindi kalungkutan, hindi galit, kundi isang kakaibang kawalan. Parang isang taong matagal nang nagtatago ng isang bagay. Umalis? Saan? Sa Maynila. Sabi niya magtatrabaho siya kahit ano. Sabi niya gusto niyang magsimula ng bagong buhay. Ang pangungusap na iyon ay tila napakaayos. Masyadong maayos para sa isang babae na karaniwan ay hindi magaling gumawa ng dahilan. Tumango si Kuya Ador, ngunit ang kanyang puso ay nanikip. Si Mang Benji, maghahanap ng bagong buhay? Si Mang Benji na laging talo sa baraha, laging lasing, at nahihirapan pang gumising ng maaga. Impossible iyon. At ang pinaka-nakakabalisa kay Kuya Ador ay si Lina. Lumabas ang maliit na bata sa likod ng pinto, yakap-yakap ang kanyang manika, nakatingin kay Kuya Ador nang hindi nagsasalita. Baling-baling ang kanyang mga mata, para bang umiyak lang. Ngunit mabilis siyang nagtago ulit nang lumingon si Aling Paz. Ang kakaibang inspeksyon at ang saksi. Pagkatapos ng ilang araw na walang balita, nagpa siya si Kuya Ador na mag-ulat sa pulisya ng munisipyo. Dumating siya ng maaga. Ang kanyang mukha ay tensyonado, mabilis ang kanyang mga yabag, at agad siyang pumasok sa piket opisina. Sir, nawawala ang kuya ko. Natatakot ako na may masama nang nangyari. Ang ulat ni Kuya Ador ay umakit sa atensyon ni Police Major Ramon Diaz. Hindi siya ang tipo ng opisyal na madaling maniwala, ngunit ang kanyang pagiging kalmado ay binuo mula sa mahabang karanasan sa pagharap sa iba't ibang kaso. Nang hilingin niya kay Kuya Ador na ikwento ang kronolohiya, nagsimulang lumitaw ang masamang hinala. Masyadong maraming bagay ang hindi tugma. Nang walang pagkaantala, dinala ni Major Diaz ang dalawa niyang tauhan patungo sa bahay ni Mang Benji. Nang huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng bakuran, nagdidilig ng halaman si Aling Paz gaya ng dati. Nagulat siya, ngunit hindi sapat ang pagkagulat para sa isang asawa na hinahanap ng pulis. Yumuko siya ng magalang, pinunasan ang kanyang mga kamay sa sarong, at pinapasok sila. Ang bahay ay malinis, masyadong malinis. Ang bawat sulok ay tila bagong linis. Walang bakas ng pag-aaway, walang basag na bagay, walang anumang kahina-hinala. Si Lina ay nakaupo sa sulok, yakap-yakap ng mahigpit ang kanyang manika. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga pulis. Napansin ni Major Diaz ang lahat. Ang kanyang sanay na mga mata ay nakakita ng maliliit na detalye na itinuturing ng iba na walang kabuluhan. Ang amoy ng bahay ay kakaiba, mayroong amoy ng dahon ng bayabas, sabon, at isang bahagyang amoy amag, tulad ng isang bagay na minadaling linisin. Nang tanungin ni Major Diaz ang tungkol sa huling gabi ng pagkakaroon ni Mang Benji, ang sagot ni Aling Paz ay dumaloy ng walang emosyon. Nagalit siya, nag-away kami. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis na lang. Hindi ko alam kung saan. Ngunit ang nagpadama ng kilabot kay Major Diaz ay ang kanyang ekspresyon. Masyadong kalmado, masyadong maayos. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ay tila normal. Maliban sa isang bagay, sa bintana, nakita ni Major Diaz ang lupa sa sulok ng likod bakuran na tila mas mataas. Mas bukol. Ang kulay nito ay iba sa paligid. May mga bagong tanim na bulaklak ng sampagita sa ibabaw nito, isang tuwid na linya. Maganda. Maayos, ngunit ang kaayusan ay kahina-hinala. Nag-udyok ang instinto ng pulis ni Major Diaz. May itinago sa bahay na ito.
Ngunit bago siya gumawa ng mas malaking hakbang, kailangan niya ng isang bagay, isang saksi. At ang saksing iyon ay nagmula sa isang hindi inaasahang tao, isang matandang kapitbahay na laging nahihirapang matulog, nakaupo ng mag-isa sa veranda bawat gabi, Katemyo. Nang tawagin siya sa puskalye upang kunan ng pahayag, ang matandang lalaki ay nagbukas ng kwento na nagpatayo sa lahat. Nang gabing iyon, bandang 2:00 o 3:00, nakarinig ako ng tunog ng asarol mula sa likod bakura ng bahay ni Benji. Ang pahayag na iyon ay tumusok na parang kutsilyo. Tinitigan ni Major Diaz ang kanyang mga tauhan. Alam niya na ito ay hindi na usapin ng isang taong nagpunta para magtrabaho. Ito ang simula ng isang bagay na mas madilim. Ang pagsisimula ng paghukay. Ang pahayag ni Katemyong ay agad na nagpabago sa kapaligiran sa puskalye. Ang tunog ng kuliglig na dating tila ordinaryo ay biglang tila tumigil. Tinitigan ni Kuya Ador ang matandang lalaki ng may maputlang mukha. Habang si Major Diaz ay nakakrus ang mga braso. Ang kanyang katawan ay nakahilig pasulong. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang naghihiwalay ng isang gusot na sinulid. Katemyong, sigurado ka bang tunog ng asarol iyon? Ang matandang lalaki ay tumango ng dahan-dahan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Ako ay magsasaka sa loob ng 12 ng taon. Ang tunog ng asarol at ang tunog ng isang taong naghukay ng lupa, alam ko iyon ng lubusan. Nang gabing iyon, ang tunog ng asarol ay mahina, regular. Ngunit matagal, 1 oras o higit pa, kung hindi ako nagkakamali. Lumunok si Kuya Ador. Pero sa oras na iyon, sobrang dilim, Katemyong. Bumuntong hininga si Katemyong bago sumagot. Iyon na nga, anak. Sino ang naghukay ng lupa ng 2:00 o 3:00 ng umaga sa barangay na ito? Walang sinuman. Dahan-dahang tumayo si Major Diaz. Ang kanyang tindig ay nagbago mula sa kaswal tungo sa lubos na handa. Kung gayon, kailangan nating suriin ang likod bakura ng bahay na iyon. Ngayon, nang gabing iyon, nang hindi naghihintay ng umaga, bumalik si Major Diaz sa bahay ni Mang Benji, kasama ang 2 niyang miyembro. Hindi sila nagdala ng sirena, hindi sila tumawag sa mga residente, hindi sila nagdulot ng gulo. Hindi ito isang opisyal na pagbisita. Ito ay isang paunang investigasyon na kailangang gawin ng tahimik. Nang dumating sila, ang bahay ay madilim maliban sa isang maliit na ilaw mula sa kusina. Si Lina ay natutulog na, at si Aling Paz ay nakaupo malapit sa kalan, nagpapaypay ng baga. Kumatok si Major Diaz sa pinto. Aling Paz, pasensya na sa abala. May ilang bagay lang kaming kailangang itanong ulit. Napalundag si Aling Paz. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay tila nagtatago ng takot, ngunit mabilis siyang yumuko, itinago ito. Sir. Sige po. Pumasok si Major Diaz nang walang maraming salita. Agad siyang tumayo malapit sa bintana na nakaharap sa likod bakuran. Maaari ko bang tingnan sandali ang bakuran? Sa wakas, nag-angat ng ulo si Aling Paz. Lumaki ang kanyang mga mata sa loob lamang ng isang fraksyon ng segundo. Ngunit sapat na iyon para sa isang bihasang pulis upang mahuli ang alinsangan ng gulat. Para saan, sir? Para tiyakin na walang anumang nakaligtaan. Katahimikan. Tumigil ang tunog ng pagpaypay ng baga. Hinawakan ni Aling Paz ng mas mahigpit ang hawakan. Ngunit bago siya makasagot, tumama ang liwanag ng ilaw ng kusina sa kanyang mukha, at doon, nakita ni Major Diaz ang isang bagay, mga mapulang kahel na mansa sa manggas ni Aling Paz. Hindi lupa, hindi mansa ng mantika, tila parang labi ng basang lupa na natuyo na. Aling Paz, ang tinig ni Major Diaz ay matigas. May itinatago ka. Yumuko si Aling Paz, nanginginig ang kanyang mga balikat. Ngunit bago pa lumabas ang isang salita mula sa kanyang bibig, narinig ang mga yabag mula sa likod bahay. May isang taong naglalakad sa malambot na lupa. Agad na nagbigay ng senya si Major Diaz. Si Chief, lumabas ka sa gilid na pinto, gumapang patungo sa pinanggalingan ng tunog. Ang iba ay nanatili sa likod ni Major Diaz sa posisyon na handa. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang opisyal. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Sir, ang lupa sa sulok ng bakuran ay may bahagi na bagong hukay ulit. Basa pa. Naramdaman ni Major Diaz na tumigas ang kanyang kaliwang dibdib.
Ito ay lalong hindi makatwiran. Hukay ulit. Kailan? Parang 1 oras o 2 pa lang. Tiningnan nilang lahat si Aling Paz. Ang babae ay kinagat ang kanyang labi. Ang kanyang 2 kamay ay mahigpit na piniga ang kanyang sarong. Nagtatanim lang ako ulit ng bulaklak, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig, putol-putol, malayo sa kalmado tulad ng dati. Hindi gustong gumawa ng gulo ni Major Diaz sa gitna ng gabi. Alam niya na para makapaghukay, kailangan nila ng opisyal na permiso. Ngunit may isang bagay sa kanyang instinto ang nagsasabi, kung maghihintay sila hanggang umaga, ang mahalagang ebidensya ay maaaring mawala. Walang araw, tumayo si Major Diaz sa harap mismo ng babae. Aling Paz, kung may alam ka, ano man iyon, mas mabilis kang magkwento, mas maganda para sa iyo at sa anak mo. Nanatiling tahimik si Aling Paz, ngunit lumuluha ang kanyang mga mata. Nang umalis sila ng bahay patungo sa sasakyan ng pulis, bumulong si Kuya Ador kay Major Diaz. Ang kanyang tinig ay basag. Sir, ang kuya ko. Huwag mong sabihin. Tinitigan ni Major Diaz ang kadiliman ng gabi sa Maligaya. Wala pang katiyakan. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ito basta nawawalang tao. At nang dahan-dahang lumabas ang sasakyan sa bahay na iyon, biglang nagsalita ang isa sa mga miyembro. Sir, tingnan niyo sa puno ng niyog malapit sa bakod. Tumingin si Major Diaz. May isang maliit na kupas na tela na nakasabit sa pagitan ng mga dahon. Kumot. Ang parehong kulay ng kumot na laging ginagamit ni Mang Benji sa sala. Ang unang simbolo ay lumabas sa liwanag. At sa dibdib ni Major Diaz, isang paniniwala ang nagsimulang lumaki. Ano man ang nangyari kay Mang Benji de la Cruz? Ang sagot ay hindi malayo sa bahay na iyon. Ang lihim ni Lina at ang paghaharap. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa karaniwan bumalik si Major Diaz sa opisina. Ang gabi ay nag-iwan ng kanyang isip na puno ng mga tanong, at ang kumot na nakasabit sa puno ng niyog ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isip. Hindi ito matibay na ebidensya, ngunit sapat na ito upang magbigay ng alarma. Kung ang kumot na iyon ay nagmula sa bahay ni Mang Benji, ibig sabihin ay may nagdala ng tela na iyon palabas ng bahay sa isang minadaling kalagayan at malamang napatungo sa likod bakuran. Ang kanyang miyembro na nagngangalang Surya ay dumating na may 2 baso ng kape. Sir, nasuri ko na ang ulat ng mga residente sa paligid. Walang nakakita kay Benji sa loob ng halos 2 linggo. Dahan-dahang tumango si Major Diaz. Mabuti. Ngayon, gagawin natin ang opisyal na inspeksyon. Hihingi tayo ng search warrant. Ang kahilingan ay agad na pidroseso. Ang isang nawawalang tao na may kasamang kahina-hinalang pahiwatig ay sapat na upang maglabas ng isang warrant. Ngunit bago umalis ang grupo, isang tao ang lumabas sa harap ng istasyon ng pulis. Isang maliit na mukha. Si Lina. Yakap-yakap ang kanyang luma at gusot na manika. Ang bata ay nakatayo sa harap ng pinto na nakayuko ang ulo. Para bang nagtitipon siya ng lakas ng loob. Nakita siya ng nakaduti na opisyal at agad na tinawag si Major Diaz. Nang lumabas si Major Diaz, tinitigan siya ni Lina ng malalaking mata na puno ng takot. Sir, maaari po ba? Maaari po bang may sabihin si Lina? Lumuhod si Major Diaz upang maging kasing level niya. Anak, ano iyon? Kinagat ni Lina ang kanyang labi. Hinawakan niya ang manika ng napakahigpit kaya namutla ang kanyang mga daliri. Nang gabing iyon. Nang umalis si tatay, nakarinig si Lina ng malakas na tunog, parang bumagsak na upuan. Tapos, umiyak si inay. Hindi nagputol si Major Diaz. Naghintay siya. Nagpatuloy si Lina. Ang kanyang tinig ay mahina at nanginginig. Tapos may tunog na parang isang taong kinaladkad. Mabigat na mabigat. Ang silid ay biglang naging tahimik. Pagkatapos noon, tanong ni Major Diaz ng pinakamahina hanggat maaari. Sabi ni inay, huwag akong lumabas. Sabi ni inay, galit si tatay. Pero nakita ni Lina sa maliit na bintana. Nagdala si inay ng malaking bagay na nakabalot sa kumot palabas ng bahay. Akala ni Lina, sirang gamit lang. Napabuntong hininga si Major Diaz. Nakabalot na bagay. Kinaladkad. Ang lahat ay tumutugma sa hinala na kinatatakutan niya.
Tinitigan ni Lina ang sahig. At ngayon, hindi ako pinapayagan ni Inay maglaro sa likod bakuran. Sabi ni Inay, maraming insekto. Pero karaniwan, doon ako naglalaro araw-araw. Amoy. Amoy bulok, sir. Sobrang bulok. Inangat ni Major Diaz ang kanyang mukha. Ang lahat ng nakakalat na piraso ay nagsimulang magkaisa. Hindi na lang ito malabong hinala, kundi nagiging isang mas malinaw, mas madilim, at mas nakakakilabot na larawan. Mabilis na kumilos ang grupo ng pulis patungo sa bahay na iyon. Sa pagkakataong ito, dumating sila ng may opisyal na tindig, sasakyan ng pulis, search warrant, at 4 na iba pang opisyal na may dalang pangunahing kagamitan para sa paunang pagsusuri. Nang dumating sila, nagwawalis si Aling Paz sa bakuran. Nakita ang grupo, huminto ang kanyang walis. Agad na namutla ang kanyang mukha. Aling Paz, sabi ni Major Diaz. Ang kanyang tinig ay matatag ngunit kontrolado pa rin. Mayroon kaming warrant upang suriin ang bahay at ang likod bakuran. Pakiusap, makipagtulungan ka. Sa unang pagkakataon, tila nawala ng kontrol si Aling Paz sa kanyang pagiging kalmado. Wala. Walang anuman sa bakuran, sir. Mga bulaklak lang iyon. Bulaklak lang. Nagbigay ng senya si Major Diaz sa 2 niyang miyembro na pumasok sa bahay. Ang 2 pa ay naglakad patungo sa likod. Siya mismo ay tumayo sa harap ni Aling Paz. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Huwag kang humadlang. Ngunit biglang mabilis na humakbang si Aling Paz, hinarangan ang daan patungo sa bakuran. Ang kanyang 2 kamay ay nakabuka ng malawak. Hindi. Walang papasok. Huwag mong galawin ang bakuran ko. Ang tinig ay basag. Puno ng takot, isang takot na imposibleng lumabas kung walang isang napakahalagang bagay na nakatago doon. Agad na pinigilan ng pulis ang kilos ni Aling Paz, habang ang iba pang mga miyembro ay nagpatuloy sa paglakad. Ang tunog ng mga sapatos ay tumama sa malambot na lupa. Nang hawakan ng isa sa mga miyembro ang malambot na lupa gamit ang dulo ng kanyang sapatos, agad na sumingaw ang bulok na amoy, mahina, ngunit malinaw. Nagtinginan sila. Wala nang pagdududa. Sir, amoy bulok ito, sabi ni Surya. Yumuko si Major Diaz, sinuri ang texture ng lupa. Mabasa pa rin, may kaunting tubig pa rin. Hukayin ng dahan-dahan, sabi niya. Si Aling Paz ay sumigaw, huwag. Huwag niyong hukayin. Mga halaman lang iyon, iyon lang. Ngunit 2 opisyal ang humawak ng magalang, ngunit mahigpit sa kanyang mga braso. Ang unang hampas ng asarol ay tumama sa lupa. Tiyete, ang amoy ay sumabog palabas. Matalas? Tumutusok. Na nagpatakip sa ilong ng lahat ng kusa. Ang pangalawang hampas ng asarol ay tumama sa lupa. At bago bumaba ang pangatlong asarol, sumigaw ang isa sa mga miyembro. May tela. Isang kupas, kulay kahel na tela. Ang lahat ay tumigil. Ang lahat ay nanigas. Tinitigan ni Major Diaz si Aling Paz. Ang babae ay hindi na lumalaban, hindi na sumisigaw. Tinatakpan lang niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Ngunit ang tinig mula sa likod ng kanyang mga daliri ay malinaw na narinig. Sir, huwag niyo nang buksan. Pakiusap, huwag niyo nang buksan. At sa sandaling iyon, alam ni Major Diaz na ang paghuhukay na ito ay simula pa lang ng isang katotohanan na mas nakakakilabot. Ang nakakakilabot na katotohanan at ang pag-amin. Ang lupa sa sulok ng likod bakuran ng bahay ay lalong tila kahina-hinala ng simulan ng grupo ng pulis ang paghahanda sa lugar ng paghuhukay. Ang taniman ng sampagita na maayos na nakalagay sa ibabaw nito ay nagdagdag ng kakaibang impresyon, masyadong maayos para sa lupa na malinaw na bagong galaw lamang ilang araw na ang nakalipas. Ang mahinang masangsang na amoy na kahapon ay tila mahina lamang. Ngayon ay nagsimulang lumabas ng mas malakas habang tumataas ang araw. Magsimula sa kaliwang bahagi, utos ni Major Diaz sa isang matatag ngunit mahinang tinig. Si Surya at 2 pang miyembro ay tumayo sa paligid ng taniman, nakasuot ng guwantes at maskara. Ang unang hampas ng asarol ay tumama sa lupa ng may mahina ngunit mabigat na tunog. Ang basang lupa ay agad na nahati, malambot na parang bagong halo na daw. Ang pangalawang asarol ay bumaba.
Ang bulok na amoy ay lalong naging matalas. Ang pangatlong asarol at biglang huminto si Surya. Sir, mayroon dito. Ang lahat ay lumapit. Sa gitna ng tambak ng lupa, tila may isang kupas na tela na kulay kayumanggiabo. Ang kulay ay eksaktong katulad ng lumang kumot na madalas gamitin ni Mang Benji de la Cruz habang natutulog sa sala. Linisin ng dahan-dahan, sabi ni Major Diaz. Ang lupa ay dahan-dahang inalis. Ang dulo ng tela ay lalong nakita. Lumabas na nakabalot ito ng isang malaking bagay. Mas malaki kaysa sa anumang sako ng pataba. Ang hugis nito ay matigas, hindi malambot, na may linya na nagpapaalala sa balikat at likod ng isang tao. Nang mas maraming lupa ang inalis, narinig si Surya na napabuntong hininga. Sir, ito ay katawan. Katawan ng tao. Si Aling Paz, na matagal nang binabantayan ng ibang opisyal, ay agad na bumagsak at lumuhod. Ang kanyang dalawang kamay ay tinakpan ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Tanging ang kanyang katawan ang nanginginig ng matindi. Para bang ang lahat ng kanyang lakas ay nawasak sa sandaling iyon. Dalawang miyembro ang nag-angat ng tela ng mas malawak, at nang maalis ang kumot, lumabas ang katawan ng isang lalaki na lubhang nabubulok na. Ang balat ay kulay abo, asul at itim. Ngunit ang mga katangian ng damit ay hindi maaaring magkamali. Isang luma at gusot na kulay abo na t-shirt at madilim na asul na shorts na laging suot ni Mang Benji. Ang hangin sa bakuran ay tila nanigas. Ang mga residente na nanonood mula sa likod ng linya ng pulis ay nagsimulang magbulungan ng balisa. Ang ilan ay tinakpan ang kanilang ilong, ang ilan ay tinakpan ang kanilang mga mata habang umaatras. Lumapit si Major Diaz, yumuko ng bahagya, tinitigan ang katawan ng may madilim na titig. Itala ang oras at lokasyon. Tawagin ang forensic team ngayon. Agad na tumakbo ang dalawang miyembro patungo sa sasakyan upang tawagan ang dagdag na unit. Si Surya ay nanatiling nakaluhod sa tabi ng hukay. Sir, mula sa pagkakabulok, sa tingin ko, ito ay higit na sa 1 linggo. Tumayo si Major Diaz, tinitigan si Aling Paz na ngayon ay nakaupo na lang sa lupa. Aling Paz, sabi niya ng mahina ngunit matatag. Natagpuan namin ang bangkay ni Mang Benji sa likod bakuran mo. Pakiusap, ipaliwanag mo. Inangat ni Aling Paz ang kanyang mukha. Walang luha na bumababa, ngunit ang kanyang mga mata ay pula at walang laman. Parang isang taong matagal nang lumaban at sa wakas ay sumuko. Gusto ko lang na matapos ang lahat, sabi niya ng mahina. Matapos ang ano, tanong ni Major Diaz. Hindi sumagot si Aling Paz. Yumuko lang siya, nanginginig ang kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay gumagala. Sa sandaling iyon, isang maliit na tinig ang narinig sa likod bahay. Si Lina ay nakatayo sa likod na pinto, nakatingin sa tanawin ng may malalaking mata. Takot. Agad siyang pinigilan ng isang opisyal na lumapit. Ngunit nagpupumiglas ang bata. Bakit si inay dinala? Bakit si tatay nasa lupa? Bakit? Bakit ganito ang lahat? Lumapit si Major Diaz kay Lina, sinusubukang manatiling kalmado kahit na mabigat ang kanyang dibdib. Lina, kailangang sumama muna si inay sa amin. Ikaw ay... Hindi niya natapos. Umiyak si Lina, tinawag ang kanyang ina ng paulit-ulit. Tinitigan ni Aling Paz ang kanyang anak mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay mahina. Para bang ang bawat hiyaw ng bata ay tumutusok sa kanyang puso. Nang sa wakas ay inangat siya upang isakay sa sasakyan ng pulis, bumulong si Aling Paz nang halos hindi marinig. Patawarin mo ako, Lina. Dahan-dahang umalis ang sasakyan. Umalis ang mga residente. Ang ilan ay nagdarasal ng mahina. Ang ilan ay natulala, hindi makapaniwala na ang tahimik na babae na laging nakayuko ay maaaring magtago ng ganito kalaking lihim. Tumayo ng matuwid si Major Diaz. Nakita niya ang mga forensic investigator na nagsisimulang magtrabaho. Ang bulok na amoy ay lalong lumakas, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay, ang katawan ay nakabalot ng maayos. Walang palatandaan ng aksidente, at ang hukay ay masyadong malalim, masyadong malinis, masyadong regular. Ang pinakamadilim na tanong ay ngayon ay lumabas sa isip ni Major Diaz, namatay ba si Mang Benji bago siya ipasok sa hukay, o buhay pa ba siya ng unang tambakan ng lupa?
Ang tanong na ito ang magdadala sa investigasyon sa pinakanakakakilabot na yugto nito. Ang paglalahad, karahasan at katakutan. Ang interrogation room sa istasyon ng pulisya ng Tagaytay ay tila malamig at tahimik. Ang puting neon light ay nagliliwanag ng maputla, nagre-reflect ng mahabang anino sa sahig. Sa gitna ng silid, nakaupo si Aling Paz na magkasalungat ang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay maga. Ngunit hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa pagod at takot na naipon sa loob ng maraming taon. Pumasok si Major Diaz sa silid na may folder sa kanyang kamay, dahan-dahang isinara ang pinto upang hindi magbigay ng labis na panggigipit. Alam niya na ang babae sa kanyang harapan ay hindi isang profesional na kriminal. May isang bagay na nasira sa kanyang buhay. Isang bagay na matagal nang nakatago bago sumabog ang lahat. Aling Paz, sabi ni Major Diaz ng mahinahon. Umupo siya sa gilid, hindi sa harap. Gusto kong marinig mismo sa iyo. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing nawala si Benji? Hindi agad sumagot si Aling Paz. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang sandali, para bang nagtitipon ng mga piraso ng alaala na nagkakalat. Ang kanyang tinig ay mahina nang sa wakas ay lumabas. Lasing siya. Umalis siya. Mas malala kaysa sa karaniwan. Hindi nagputol si Major Diaz. Pinabayaan niya ang babae na magkwento sa kanyang sariling ritmo. Dumating siya na sumisigaw. Naghagis ng tsinelas. Nagbato ng plato. Humingi ulit ng pera. Lumunok si Aling Paz. Ang kanyang lalamunan ay parang nasusunog. Talo siya sa sugal. Sobrang laki. 2 beses nang dumating si Boss Romy para maningil. Wala akong pera. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Himasin ni Aling Paz ang kanyang sentido. Ang kanyang katawan ay bahagyang yumuko. Natutulog na si Lina. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Pero si Benji, iba siya noong gabing iyon. Kinuha niya ang kutsilyo sa kusina, tapos sinabi niya, kung hindi ako magbibigay ng pera, ibebenta niya si Lina sa mga tao sa palengke. Naramdaman ni Major Diaz na tumigas ang kanyang tiyan. Ang pagbabanta na iyon ay hindi bago sa mga kaso ng karahasan sa tahanan, ngunit nagpapainit pa rin ang dugo. At ano ang nangyari pagkatapos, tanong ni Major Diaz ng pinakalma hanggat maaari. Bumuntong hininga ng mahaba si Aling Paz. Ang tunog ng kanyang paghinga ay nanginginig. Nagpanik ako. Kinuha ko ang kutsilyo sa kanyang kamay. Naghilaan kami. Itinulak niya ako hanggang sa bumagsak ako. Tumama ang ulo ko. Ang silid ay naging tahimik sa loob ng ilang segundo. Mahigpit na piniga ni Aling Paz ang kanyang mga daliri. Para bang bumalik ang sakit ng gabing iyon. Nakita ko kung ano ang malapit sa akin. May almeres na kahoy na karaniwan kong ginagamit sa pagdikdik ng pampalasa. Ang kanyang tinig ay lalong humina, ngunit malinaw. Inihambalos ko ito sa kanyang ulo. 1 beses lang. Yumuko ng bahagya si Major Diaz. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa pagbabago ng ekspresyon ni Aling Paz. Pagkatapos noon, bumagsak si Benji. Tumango si Aling Paz. Hindi siya gumalaw. Walang tunog. Akala ko, patay na siya. Tinitigan ni Major Diaz ang folder sa kanyang kamay, pagkatapos ay bumalik sa mukha ng babae. Aling Paz, ang paunang resulta ng forensic ay nagpapakita na malaki ang posibilidad na buhay pa si Benji ng ilibing. May lupa sa kanyang mga airway. Agad na tumigas ang katawan ni Aling Paz. Tinakpan niya ang kanyang bibig, sinusubukang pigilan ang humihikbing tunog na gustong lumabas. Hindi. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buhay pa siya. Ako. Dahan-dahang itinaas ni Major Diaz ang kanyang kamay, nagbigay ng senyas upang kumalma si Aling Paz. Ikwento mo kung paano mo dinala ang katawan. Tinitigan ni Aling Paz ang walang laman na sahig, ang mga mata ay walang laman, parang nakatingin sa alaala na gusto niyang kalimutan. Kinalagkad ko ang katawan palabas sa likod na pinto. Binalot ko ng kumot para hindi makita ni Lina. Pinunasan ni Aling Paz ang kanyang mukha na basang-basa ng malamig na pawis. Hinukay ko ang lupa ng dahan-dahan. Madilim. Walang tunog maliban sa sarili kong paghinga.
Nang malapit nang matapos, nakarinig ako ng mahinang tunog. Anong tunog? Parang, parang daing. Akala ko tunog lang ng hangin. Pero nang ilapit ko ang tainga ko sa balot ng kumot, narinig ko si Benji na parang sumusubok huminga. Muling naging tahimik ang silid. Si Surya, na nakatayo sa sulok ng silid, ay lumingon nang may nagtigas na panga. Ano ang ginawa mo pagkatapos noon? Nagsimulang umiyak si Aling Paz nang walang tunog. Tanging ang kanyang balikat ang nanginginig. Ako. Natakot ako na baka magising siya. Kung magising siya, papatayin niya ako. At si Lina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang labi. Kaya ipinagpatuloy ko. Mabilis kong tinambakan ang lupa bago siya magising. Himasin ni Major Diaz ang kanyang mukha, sinusubukang pigilin ang emosyon na umaakyat sa kanyang dibdib. Bakit hindi ka tumakas o humingi ng tulong sa kapitbahay? Umiling si Aling Paz ng mahina. Sir, sino ang maniniwala sa akin sa lahat ng panahong ito? Ang mga tao ay sanay na marinig siyang nagagalit. Sanay na marinig akong tahimik. Wala nang maniniwala kung sabihin ko na binugbog niya ako. Wala nang maniniwala kung sabihin ko na natakot ako. Nanatiling tahimik si Major Diaz. Ang sagot na iyon ay tumusok ng mas malalim kaysa sa anumang narinig niya noong umaga. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang tumayo si Major Diaz. Aling Paz, simula ngayon. Opisyal kang nasa ilalim ng pagkakakulong para sa karagdagang investigasyon. Hihingi kami ng pahayag kay Lina, sa kapitbahay, at pati na rin kay Boss Romy. Hindi lumaban si Aling Paz. Yumuko lang siya. Para bang ang buong bigat ng mundo ay ngayon ay nasa kanyang mga balikat. Nang dinala siya palabas ng mga opisyal, tinitigan ni Major Diaz ang labas ng bintana. Sa labas, ang araw ng hapon ay nagliliwanag ng maliwanag, salungat sa dilim ng katotohanan na bagong lumabas. At alam niya na may bahagi pa ng kwentong ito na hindi nasabi ni Aling Paz. Ang ikalawang bakas at ang katulong. Ang istasyon ng pulisya ng Tagaytay ay muling napuno ng aktibidad pagkatapos ng paunang pag-amin ni Aling Paz. Alam ni Major Diaz na hindi maaaring huminto ang investigasyon sa isang panig lamang ng kwento. Masyadong maraming bahagi ang hindi tugma, lalo na tungkol sa utang sa sugal ni Mang Benji kay Boss Romy. Ang taong ang pangalan ay paulit-ulit na lumabas sa mga ulat ng mga residente bilang tagapamahala ng mga lihim na laro ng baraha sa perya. Surya, tawagin mo si Boss Romy. Sabihin mo na ito ay sa pilitan na pagtatanong, utos ni Major Diaz habang inaayos ang folder sa mesa. Hindi nagtagal, ang lalaki na may suot na itim na t-shirt, may slick back na buhok, at bahagyang malaki ang tiyan ay lumabas sa interrogation room. Mumiti siya ng bahagya, para bang walang nakakaabala sa kanya. Sir Diaz, dumating ako ng maayos. Hindi mo na kailangang tawagin ako na parang kriminal, sabi niya habang umupo ng kaswal. Hindi na provoke si Major Diaz. Tinitigan niya ang lalaki ng may malamig na mata. Romy, gusto kong magtanong tungkol sa utang ni Mang Benji de la Cruz. Magkano iyon? Nagkibit balikat si Romy. Ganoon na nga, sir. Madalas talo ang lalaking iyon. Minsan nagbabayad, minsan hindi. Pero hindi malaki. Hindi aabot sa puntong kailangan ko siyang habulin. Sabi ng mga residente, 2 beses kang dumating ng hating gabi sa bahay ni Benji, mariin na sabi ni Major Diaz. Mumiti ng malapad si Romy. Itinaas ang kamay na parang nagpapahayag ng mabuting intensyon. Totoo, sir. Pero dumating ako dahil nangako siyang magbabayad. Kumatok lang ako, walang banta. Ang ebidensya, nakalabas pa siya ng bahay pagkatapos ng 1 linggo. Napansin ni Major Diaz ang mukha ng lalaki. Walang palatandaan ng pagkabalisa, walang malamig na pawis. Ang kanyang tindig ay masyadong kalmado, kahina-hinalang kalmado, o kalmado dahil talagang hindi siya kasali. Nasaan ka noong gabing nawala si Benji? Tanong ni Major Diaz. Ipinasok ni Romy ang kanyang kamay sa bulsa at naglagay ng 1 piraso ng papel sa mesa. Ito ang resibo ng pagkain at CCTV footage ng tindahan sa hangganan ng bayan. Uminom ako ng kape kasama ang isang kaibigan hanggang 4:00. Maraming nakakita. Mabilis na sinuri ni Major Diaz. Ang ebidensya ay matibay.
Masyadong matibay para sa isang alibi, o talagang hindi siya kasali? Huling tanong, sabi ni Major Diaz. Nabanggit ba ni Benji na may kaaway siya bukod sa iyo? Tumahimik sandali si Romy. Pagkatapos ay bahagyang umisi siya. Kaaway? Ha? Sir, lahat ng tao sa barangay na ito ay maaaring ituring na kaaway niya kapag lasing siya. Madalas siyang magulo, madalas magalit. Nakita ko pa siyang sinisigawan ang kanyang asawa sa harap ng bata. Tinitigan ni Major Diaz ang lalaki. Nakita mo ba mismo? Dumaan ako sa harap ng tindahan. Hinila niya ang buhok ni Aling Paz. Itinuro niya ang mukha ng asawa niya na parang bubugbugin. Ang lahat ay tahimik. Parang walang naglakas loob na lumapit. Dumilim ang mukha ni Major Diaz. Umalis ka na muna, Romy. Pero huwag kang aalis ng bayan ng walang pahintulot. Tumayo si Romy at lumabas. Nag-iwan ng malakas na amoy ng sigarilyo. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pinatawag ni Major Diaz si Katemyong. Ang matandang kapitbahay na laging huli matulog ay muling tinawag para sa karagdagang pahayag. Ang matandang lalaki ay dumating na may dalang sombrero at isang maliit na kahoy na tungkod na laging kasama ng kanyang mga yabag. Katemyong, kailangan kong malaman ng mas malinaw ang tungkol sa gabing iyon, sabi ni Major Diaz ng mahinahon. Ang mukha ni Katemyong ay tila tensyonado. Naku, sir. Nasabi ko na. Narinig ko ang tunog ng asarol ng matagal. Bukod sa tunog ng asarol, may iba pa bang tunog? Tunog ng tao na nagsasalita, tanong ni Major Diaz. Yumuko ng matagal si Katemyong bago muling nag-angat ng ulo. May isa pa na naalala ko, pero natatakot ako kanina na baka magkamali ng isip ang mga tao. Itinulak ni Major Diaz ang kanyang upuan ng bahagya palapit. Sabihin mo lang, Katemyong. Mahalaga ang lahat ng impormasyon. Lumunok si Katemyong. Nang gabing iyon, pagkatapos tumigil ang tunog ng asarol, nakarinig ako ng isa pang tunog. Parang may isang taong kumakatok sa lupa mula sa loob. Napakahina. Duk. 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 Ganoon. Naging nanigas ang interrogation room. Katemyong, sigurado ka ba? Tanong ni Major Diaz ng dahan-dahan. Matanda na ako, sir. Pero magaling pa rin ang pandinig ko. Iyon ay tunog mula sa ilalim ng lupa. Akala ko, malaking daga o ano, pero habang naaalala ko, mas natatakot ako. Si Surya, na nakikinig mula sa sulok ng silid, ay agad na tumingin kay Major Diaz ng may malalaking mata. Pagkatok mula sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin ay isang bagay, buhay pa si Mang Benji ng ilibing. 2 biktima at ang kasabwat. Sumandal si Major Diaz sa kanyang upuan pagkatapos umalis ni Katemyong. Pinindot niya ang kanyang sentido, sinusubukang pigilan ang pagduduwal dahil sa katotohanan na bagong lumabas. Nag-amin si Aling Paz na binugbog niya si Mang Benji. Nag-amin siya na kinalagkad niya ang katawan ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya kailanman inamin na narinig niya ang tunog na iyon. O sadyang hindi siya umamin? Binasag ni Surya ang katahimikan. Sir, kung totoo ito, mas lalong lumalala ang kaso. Murder ng may lubos na kamalayan, baka pati torture. Dahan-dahang tumango si Major Diaz. Pero may kakaiba. Bakit ginawa ni Aling Paz ang lahat ng mag-isa sa dilim? Bakit hindi siya tumakas? Bakit nagtanim pa siya ng bulaklak sa ibabaw ng libingan ng umaga? Pagkatapos, isang madilim na ideya ang lumabas sa kanyang isip. Mahigpit na kumapit sa kanyang lohika ng investigasyon. Surya, sabi niya ng mahina. Suriin ulit ang mga bakas ng paa sa bakuran. Tingnan mo kung bakas lang ni Aling Paz, o may bakas pa ng ibang tao. Lumaki ang mata ni Surya. Sir, ibig mong sabihin, baka may tumulong. Tiningnan lang ni Major Diaz ang labas ng bintana. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Dahil bigla, ang lahat ay tila masyadong maayos para sa isang babae na namuhay sa takot sa loob ng maraming taon. Masyadong maayos. Masyadong malinis. Masyadong plinano. Nang ihatid ang paunang resulta ng pagsusuri, muling pinatawag ni Major Diaz si Katemyong sa istasyon ng pulis. Ang matandang lalaki ay dumating ng dahan-dahan.
Ang kanyang kahoy na tungkod ay tumatama sa sahig bawat ilang segundo. Katemyong, kailangan kong magtanong ulit, sabi ni Major Diaz ng mahinahon. Umupo si Katemyong, nakatingin sa sahig. Tila nag-aatubili siyang magsimula. Nang ilibing si Benji, malinaw na narinig mo ang tunog ng pagkatok. Pero may narinig ka pa bang ibang tunog? Tunog ng isang tao na nagsasalita. Tila nabalisa si Katemyong. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa dulo ng tungkod. May isa pa, sir. Huminga si Major Diaz. Ikwento mo. Lumunok si Katemyong. Nang gabing iyon, pagkatapos tumigil ang tunog ng asarol, nakarinig ako ng isa pang tunog. Parang isang babae na umiiyak. Pero hindi lang si Aling Paz. Kumunot ang noo ni Major Diaz. Hindi si Aling Paz? Paano mo nalaman? Si Aling Paz, kapag umiiyak, mahina ang boses. Maliit. Sanay akong marinig iyon kapag binubugbog siya. Pero nang gabing iyon, ang tunog ng iyak ay mas malakas. Mas matinis. Parang boses ng ibang babae. Agad na tumingin si Surya kay Major Diaz. Ibang babae. Sino? Umiling si Katemyong. Hindi niya alam. Pero sigurado ako na malinaw kong narinig ang tunog na iyon. Parang nakiusap o natatakot. Agad na nanigas ang silid. Isang bagong kabaligtaran ang lumabas. May isa pang babae sa pinangyarihan ng murder. Nagpasya si Major Diaz na tawagin si Lina. Ngunit sa isang maingat na pamamaraan, nagdala sila ng isang child psychologist sa isang maliit na playroom. Hindi sa interrogation room. Nakaupo si Lina kasama ang kanyang manika. Takot pa rin ang hitsura. Lina, sa gabing iyon, sino-sino ang nasa bahay? Kinurot ni Lina ang damit ng kanyang manika. Nakayuko. Si tatay at si inailang. Sumilip ang psychologist kay Major Diaz. Nagbigay ng senyas na huwag magmadali. Pagkatapos maglaro ng manika sa loob ng ilang minuto, muling nagtanong ang psychologist. Kung ang kapitbahay o tita mo ay dumating sa bahay ng hating gabi. Kinagat ni Lina ang kanyang labi. Sige na, walang magagalit. Sa wakas, bumulong si Lina. Nang bumagsak si tatay. Nakita ni Lina na bahagyang nakabukas ang likod na pinto. May isang babae doon. Umayos ng upo si Major Diaz, ngunit nanatiling tahimik. Sino ang babae na iyon? Kinagat ni Lina. Hindi ko alam. Pero nakasuot siya ng puting hijab. Tinitigan niya si inay. Tapos, tumakbo siya. Agad na itinala ni Surya, puting hijab. Mabilis na umikot ang direksyon ng isip ni Major Diaz. May ilang babae sa Maligaya na madalas nakasuot ng puting hijab. Ngunit isa lang ang kilala na madalas dumating sa bahay ni Aling Paz kapag wala si Mang Benji, si Yumi, ang pinsan ni Aling Paz na nakatira 3 bahay ang layo. Si Yumi ay kilala bilang isang mabuting babae. Ngunit nakita rin siya ng ilang beses na tumutulong kay Aling Paz na gamutin ang mga pasa sa kanyang mukha. Maraming residente ang nagsasabi na si Yumi ang tanging tao na talagang nagmamalasakit kay Aling Paz. Kung si Yumi ay nasa bahay ng gabing iyon, bakit siya tumakas? Bakit hindi binanggit ni Aling Paz ang kanyang pangalan? At ang bakas ng paa ng lalaki. May kaugnayan ba iyon? Tumayo si Major Diaz. Surya, tawagin mo si Yumi. Ngayon. Ang katotohanan na hindi inamin. Dumating si Yumi sa istasyon ng pulisya na may maputlang mukha. Ang puting hijab na suot niya ay tila gusot, parang minadali. Nang pumasok siya sa maliit na interrogation room, naghihintay na si Surya sa sulok. Habang si Major Diaz ay nakaupo mismo sa harap ng walang laman na upuan na sadyang inihanda para sa kanya. Maupo ka, Yumi, sabi ni Major Diaz nang may kalmadong tinig. Dahan-dahang umupo si Yumi. Ang kanyang mga kamay ay magkasalungat ng mahigpit. Ang kanyang baba ay bahagyang nanginginig. Gusto lang naming magtanong ng ilang bagay. Sumagot ka ng tapat para maging malinaw ang lahat. Tumango si Yumi, ngunit ang kanyang baba ay nanginginig ng bahagya. Binuksan ni Major Diaz ang folder sa kanyang harap. Yumi, sinabi ng ilang saksi na baka nasa paligid ka ng bahay ni Aling Paz noong gabing nawala si Benji. Totoo ba iyon? Agad na umiling ng malakas si Yumi.
Hindi, sir. Hindi ako pumunta sa bahay ni Aling Paz ng gabing iyon. Ako. Nasa bahay lang ako. Tinitigan siya ni Major Diaz nang walang kumukurap. Sigurado ka ba? Opo, sir. Ako. Bago niya matapos ang pangusap, naglagay si Major Diaz ng isang litrato sa mesa. Ang litrato ay nagpapakita ng isang maliit na bakas ng paa, bakas ng sandal ng babae sa kaliwang bahagi ng taniman. Sa tabi nito, may larawan ng TV footage mula sa tindahan malapit sa bahay. Nagpapakita ng isang babae na nakasuot ng puting hijab na mabilis na naglalakad sa likod bahay ni Aling Paz. Ilang minuto pagkatapos ng hating gabi. Agad na namutla ang mukha ni Yumi. Ang puting hijab na iyon ay sa iyo, sabi ni Major Diaz. Nagbukas ng bibig si Yumi, ngunit walang tunog na lumabas. Lumuluha ang kanyang mga mata. Sinabi ni Lina na nakita niya ang isang babae na nakasuot ng puting hijab na nakatayo sa likod na pinto ng gabing iyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yon? Ang tono ni Major Diaz ay mahinahon pa rin, ngunit may bigat na hindi maaaring baliwalain. Sa wakas, bumagsak ang luha ni Yumi. Ako. Hindi ako. Ayokong makialam. Ang kanyang tinig ay basag. Kung gayon, ikwento mo. Ano ang nakita mo? Tinampal ni Yumi ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang balikat. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit malinaw. Nang gabing iyon, narinig kong sumigaw si Aling Paz. Hindi malayo ang bahay ko. Madalas ko siyang marinig na umiiyak. Pero nang gabing iyon, iba. Mas malakas, parang humihingi ng tulong. Mabilis na nagtinginan sina Surya at Major Diaz. Lumabas ako sa gilid na pinto at tumakbo ako patungo sa bahay niya, patuloy ni Yumi. Nakita ko na bahagyang nakabukas ang likod na pinto. Gusto kong pumasok, pero natakot ako na baka galit si Benji. Itinulak ni Major Diaz ang kanyang folder ng bahagya pasulong. Pagkatapos, nang lumapit ako, nakita ko na nakahandusay na si Benji sa sahig ng kusina. May dugo sa likod ng ulo niya. Pinunasan ni Yumi ang kanyang luha. Nakatayo si Aling Paz malapit sa kanya, nanginginig, hawak ang almires na kahoy. Nagulat ako, sir. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ano ang sinabi ni Aling Paz? Tanong ni Surya. Ipinikit ni Yumi ang kanyang mga mata. Naaalala. Sabi niya, gusto niya akong ibenta. Gusto niya akong patayin. Nagtanggol lang ako sa sarili. Hinabo ni Yumi ang kanyang hininga. Naniniwala ako sa kanya. Alam ko kung ano si Benji. Nakita ko mismo ng ilang beses. Dahan-dahang tumango si Major Diaz. Kung gayon, bakit ka tumakas? Bakit hindi ka tumulong na magulat? Tumahimik si Yumi. Tumiim ang kanyang mukha. Ako. Nakita ko ang isang taong dumating mula sa likod bahay. Lumalapit si Major Diaz. Isang tao. Sino? Lumunok si Yumi. Isang matangkad na lalaki. Mga 170 sentimetro ang taas. Malaki ang katawan. Inayos niya ang kanyang paghinga. Mabilis siyang dumating. Parang alam na niya ang nangyari. Hindi siya nagulat nang makita niya si Benji na nakahandusay. Kinilabutan si Surya. Ano ang suot ng lalaki? Itim na jacket. Sombrero. Muling ipinikit ni Yumi ang kanyang mga mata. Nagtago ako sa gilid ng pinto. Narinig ko siyang nagsabi kay Aling Paz, "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala." Biglang lumamig ang interrogation room. Mahigpit na hinawakan ni Major Diaz ang panulat, ngunit walang isinulat. Yumi, alam mo ba kung sino ang lalaking iyon? Kinagat ni Yumi ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo. Ako. Hindi ko malinaw na nakita ang kanyang mukha, pero ang boses niya. Pagkatapos ay sa wakas, sinabi niya ang salita na nagpatigas agad kay Surya. Ang boses niya. Parang si Ador. Nanigas si Surya. Si Ador. Ang kapatid ni Benji. Dahan-dahang tumango si Yumi. Ang kanyang katawan ay lumiit. Pagkatapos noon tumakbo ako, sir. Natakot ako. Hindi ako naglakas loob na bumalik.
Dahan-dahang sumandal si Major Diaz. Tiningnan ang kisam ng silid. Ang malaking puzzle ay sa wakas ay nagsisimulang gumalaw. Sa buong panahong ito, nakatuon lang sila kay Aling Paz, ang biktima, ang salarin, at ang pangunahing saksi. Ngunit ngayon, may lumabas na bagong piraso. May isang misteryosong lalaki sa bahay ng gabing iyon. At sigurado si Yumi na ang boses niya ay boses ni Kuya Ador. Kung totoo iyon, hindi nag-iisa si Aling Paz. May tumulong na magtago ng krimen. At baka may isang taong gustong tiyakin na hindi na magising si Mang Benji. Ang pagkakanulo at ang lunas. Malakas na ulan ang bumuho sa istasyon ng pulisya ng Tagaytay nang muling tawagin si Kuya Ador sa putra para sa karagdagang pagtatanong. Pumasok ang lalaki na may basang jacket, tensyonadong mukha, at mga mata na tila nahihirapang itago ang kanyang pagkabalisa. Sa interrogation room, nakaupo na si Major Diaz na may makapal na folder sa mesa. Habang si Surya ay nakatayo sa likod, nakakrus ang mga braso. Ador, sabi ni Major Diaz ng mahina ngunit matatag. Kailangan nating pag-usapan ang huling gabi ng buhay ng kuya mo. Kumunot ang noo ni Kuya Ador. Sir, nasabi ko na. Wala akong alam. Wala pa nga ako sa barangay ng gabing iyon. Itinulak ni Major Diaz ang isang litrato patungo kay Ador. Larawan ng mga bakas ng paa sa bakuran. Dalawang magkaibang pattern. Ang isa ay malaki. Malalim ang pressure sa lupa at tumutugma sa sukat ng sapatos ni Ador. Ito ang bakas mo, Ador. Bakit may bakas ng paa mo sa likod bakuran ng bahay ni Benji, noong gabing narinig ang boses mo ng isa sa mga saksi? Nanigas si Ador. Hindi ako iyan, sir. Baka lumang bakas iyan. Ang bakas ay nasa ibabaw ng bagong hukay na lupa. Ang lupang tumatakip sa katawan ni Benji. Tinitigan siya ni Major Diaz ng malalim. Ibig sabihin, nandoon ka pagkatapos bugbugin ni Aling Paz si Benji. Kinagat ni Ador ang kanyang labi. Hindi. Hindi ako. Nagpapanik lang ako. Ang pinto ng silid ay kumatok. Bahagyang binuksan ni Surya. Handa na si Yumi na magbigay ng direktang pahayag. Napalundag si Ador nang marinig ang pangalan na iyon. Pagkatapos ng isang iglap, pumasok si Yumi. Nakasuot pa rin siya ng kanyang puting hijab na nabasa ng ulan. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Ador. Nanginginig ang kanyang kamay. Nagbigay ng senya si Major Diaz na umupo. Yumi, pakiulit ang nakita mo noong gabing iyon, utos ni Major Diaz. Bumuntong hininga ng malalim si Yumi. Nakita ko si Aling Paz na nakatayo malapit sa katawan ni Benji na may almires na kahoy. Nanginginig siya at may kaunting dugo sa sahig. Pero gumagalaw pa si Benji. Hindi pa siya patay. Ipinikit ni Ador ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay parang tinamaan ng kidlat. Nagpatuloy si Major Diaz. At sinabi mo na may isang lalaking dumating. Isang lalaki na nagsabi, ako na ang bahala. Tumango si Yumi. Nanginginig ang boses. Ang boses niya ay sobrang katulad ng boses ni Ador. Hinampas ni Ador ang mesa. Pagsisinungaling. Hula-hula ka lang. Hindi mo nakita ang mukha niya. Pero narinig ko ang boses niya, dahan-dahang sagot ni Yumi. At alam ko ang boses mo, Ador. Hindi maaaring magkamali. Biglang uminit ang kapaligiran sa silid. Mabigat ang hangin. Itinulak ni Major Diaz ang isang folder patungo kay Ador. Natagpuan namin ang basang lupa sa ilalim ng sapatos mo na may parehong komposisyon ng lupa sa bakuran ni Aling Paz. Tumahimik si Ador. May malamig na pawis na lumabas sa kanyang sentido. Dumating ka sa bahay ng kuya mo ng gabing iyon. Nakita mo na buhay pa si Benji. Narinig mo ang kanyang daing. Nakita mo si Aling Paz na nagpapanik. Kaya, ano ang ginawa mo? Nagangalit ang ngipin ni Ador. Namumula ang kanyang mukha. Gusto ko lang tumulong kay Aling Paz. Si Kuya, isa siyang monster. Binubugbog niya siya araw-araw. Nagbanta siyang ibebenta si Lina. Hindi ko hahayaang magpatuloy iyon. Kaya, tumulong ka kay Aling Paz na ilibing si Benji, tanong ni Major Diaz sa isang matigas na tinig. Yumuko si Ador. Pero hindi ko siya binugbog.
Hindi ko siya pinatay. Sinabi ko lang kay Aling Paz na ako na ang bahala para hindi siya magpanik. Tinitigan siya ni Major Diaz ng malamig. Buhay pa si Benji nang dumating ka. Hindi ba? Ador. Sagutin mo, bulyaw ni Surya. Mahigpit na ipinikit ni Ador ang kanyang mga mata. Umuulan ang kanyang luha. Buhay pa siya, pero mahina. Sobrang mahina. Daing lang ng mahina ang kaya niya. Tinampal ni Yumi ang kanyang bibig. Nanginginig. Sumandal si Major Diaz. Ang kanyang tinig ay dahan-dahan ngunit matalas na parang kutsilyo. At tumulong ka kay Aling Paz na ilibing ang kuya mo. Habang humihinga pa siya, umiling ng malakas si Ador. Hindi ko alam na humihinga pa siya. Akala ko huling hininga na iyon. Malapit na siyang mamatay. Inilagay ni Major Diaz ang huling dokumento sa mesa. Ador, natagpuan ng forensic team ang lupa sa mga airway ni Benji. Ibig sabihin, nilanghap niya ang lupa. Sinubukan niyang huminga habang inililibing. Namatay siya dahil sa suffocation. Hindi dahil sa bugbog ng almeres. Bumagsak si Ador sa upuan. Ang kanyang mukha ay tila nawala ng lahat ng kulay. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Buhay pa siya. Umiyak si Yumi. Bakit hindi ka tumulong kay Aling Paz na magulat sa pulis? Bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Yumuko si Ador. Nanginginig. Natakot ako. Takot na mapahiya ang pamilya namin. Takot na malaman ng mga residente na monster ang kuya ko. Takot na kukunin si Aling Paz ng sapilitan. Takot na dalahin si Lina sa social welfare. Gusto ko lang matapos agad ang lahat. Tumayo si Major Diaz. Tinitigan silang dalawa ng may titig na puno ng galit. At dahil sa takot na iyon, hinayaan ninyong dalawa na mamatay si Benji ng dahan-dahan sa lupa. Bumagsak si Ador at lumuhod, umiiyak ng malakas. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang tumulong. Ayaw ko nang magising siya at bugbugin ulit si Aling Paz. Isinara ni Major Diaz ang folder. Ang kanyang tinig ay parang pagsasara ng pinto ng paghatol. Ador sa putra. Simula ngayon, ikaw ay opisyal na ikinulong sa hinala ng complicity sa pagpatay kay Benji de la Cruz, sa pagtulong na itago ang krimen, at sa pagpapabaya sa biktima na mamatay. Ilang linggo pagkatapos, ginanap ang paglilitis. Nahatulan si Aling Paz dahil sa pagbugbog na nagdulot ng malubhang pinsala. At dahil sa paglibing kay Benji habang buhay pa. Si Ador ay nahatulan dahil sa pagtulong at sadyang pagpapabaya sa biktima na mamatay. Si Yumi ay pinalaya bilang saksi, bagaman ang trauma na dinanas niya ay hindi madaling mawawala. At si Lina, ang maliit na bata, ay ngayon ay nakatira na sa kanyang malayo na tiyuhin. Malayo sa maligaya. Tuwing binabanggit ng mga tao ang pangalan ng kanyang mga magulang, yumuyuko lang siya at yakap-yakap ng mahigpit ang kanyang manika. Ang madilim na kwento na iyon ay naging isang mapait na aral para sa buong maligaya. Na ang karahasan sa tahanan ay hindi usapin ng pamilya.